Magandang hapon, UP Los Baños. Ako po si RJ. Thank God it's Friday, mga batchmates at classmates. Tambay na nga ulit sa programang hatid ay samut-saring kwento at balitang nagpapamalas nga ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Kulay na usapan, magkabuluhang kasaysayan. Papanahong balita, kasabay ng makabagong teknolohiya. Kaya huwag magpahuli, Galing UPLB. Kakaaliw na usapan, kwento at tagumpay. Usapang pang teknolohiya, mga pagbabago, pananaw sa buhay. Kaya huwag magpahuli, Galing UPLB. Huwakin ang kaisipan sa mga bagong kaalaman upang maging masaya at magkabuluhan. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. November 27, 2020. Kamusta na kayo mga classmates at batchmates? No? Malapit na pong matapos ang 2020 pero tuloy ang buhay, tuloy din ang ating pagsusulong ng ating edukasyon dito sa ating bansa, lalo na po sa ating pamantasan. Kamusta na po kaya ang ating mga scholar ng bayan? Kamusta na ang ating mga faculty, reps at admin staff? No? Talagang itong nangyari sa ating 2020, halos hindi maubos yung mga nangyari tulad ng pandemya, ng iba't ibang bagyo at kalamidad, pero nananatiling matatag ang mga Pinoy. Tulad na lang nung ating episode noon nakaraang linggo, narinig po natin ang ginagawang mga hakbang ng UPLB community para umabot at maging kaagapay ng ating mga scholar ng bayan. So ngayon po ay for sure ramdam na ninyo ang malamig na simoy ng hangin ng mga nakarang araw ng mga classmates, batchmates. Talagang sobrang lakas ng hangin at talagang malamig na. Ramdam mo na malapit na magpasko. Speaking of Christmas, mga classmates, ay 28 days na lang pala bago magpasko at 34 na araw bago mag 2021. Alam niyo, inaabangan ko at inaabangan sigurado ako ng UPLB community yung ating Paskong UPLB. Mamaya makikita niyo yung ginawang promotion na teaser ng Office of Public Relations. So, ano bang gagawin ngayon? Meron pa ba tayong Belen? Meron pa bang giant Christmas tree? At si Santa Claus kaya sa may UPLB DevCom grounds ay mag-a-appear pa? Pero bago ang lahat ay binabati natin yung mga tumatambay ngayon sa ating pong programa. Huwag na huwag po ninyong kalimutan na i-follow at i-like po ang ating pong Facebook page na po. Radyo DZLB 1116, ang tinig ng kaunlaran. Pati sa YouTube channel natin, mag-subscribe po kayo para mabati po kayo namin on air. Tulad na lang po ng nagse-celebrate ng birthday ngayon mula sa Office of Public Relations na si Ate Christine Araguas. Ayan, happy birthday mula sa isang masipag na kasamahan natin dito sa Office of Public Relations. So bago natin siguro puntahan pa ang iba pang balita, ay mamaya meron tayong mga kasama na magbabalita sa atin, magbibigay ng update tungkol sa 110th anniversary ng Mount Makiling Forest Reserve. Sa mga pinag-uusapan siguro natin ngayon, yung mga kalamidad, yung nakaraan sa dito sa Laguna, kung nanood kayo yung Lunes, tungkol sa environment doon at ano yung impact nito sa atin pong pamumuhay. At mamaya siguro matanong natin kay Sir Goons, ano bang impact sa buhay ng tao, lalo dito sa Laguna, ng Mount Makiling Forest Reserve. At syempre, ang promise namin ng aking best friend na si Polly ay merong part 2, si Prof. Arlene makapinlak sa ating tatak UPLB. So habang hinihintay po natin ang inyong mga pagbati at mga ilang paalala ng ating himpilan, una na po nagbibigay ng announcement ang UP Reps, ang mga kasama natin sa Reps, ay magse-celebrate ng kanilang anniversary sa pamamagitan ng webinar special. Ayan.
sa mga reps natin do, kasama sa reps ha. Ang title po ay Scientific Career System for Reps, Inspirations and Strategies. Ayan ang tema ng webinar ha. Scientific Career System for Reps, Inspiration and Strategies. Save the date or mark your calendars on December 9, 2020, no? From 9 a.m. to 11 a.m. via Zoom. At yung mga ilang detalye nito ay ilalabas natin sa mga susunod na araw. So sa ating mga kareps dyan, no? Sunod-sunod yung ating consultation meeting para sa kalagayan ng ating reps. At ilan pa pong pagbati, mga early viewers po natin sa ating programa sa oras na 10 minuto makalipas ng alas 5 ng hapon. Nakatutok na po, binabati natin si Ma'am Lailani Castillo at si Lianza Putian May Belen at si Ma'am Myra Salvador Canceran nanonood. Ayan, mga taga-Macme ito eh. Ayan. At si Mr. Peralta ay nanonood din sa atin pong programa. So ilang announcement pa mula naman po sa Los Baños Science Community Foundation Incorporated. Ito po ang kanilang announcement. Tuloy na tuloy ang Siensaya 2020. Naku, masaya itong aktibidad. No? I think every September ba ito, Grace, o October? Ay yung talagang taunang celebration ng ating Siensaya ay tuloy na tuloy at gagawin po ito ng December 2 to 4, 2020. Para sa ilang detalye po ay pumunta lang kayo sa Facebook page po ng Los Baños Science Community Foundation Incorporated. No, nandun po yung mga ilang reminders at schedule para sa gaganaping activities para sa ika-12 pagdadaos ng Siensaya. No, yung Siensaya po ay isang activity ng UP ng Los Baños Science community. So tulad po ng ating narinig nitong mga nakaraang araw, may clamor po no para doon nga na tapusin na ang semestre. Pero base po sa lumabas na resulta ng meeting ng Board of Regents ay naglabas po sila na no-fail policy. No? Wala pong ibabagsak na scholar ng bayan ngayong semestre ito. Pero yung panawagan na tapusin na ang semestre ay kagyat na hindi po naaprubahan. Kaya alam ko may mga ilang sektor pa rin ang nagbibigay ng kanilang petisyon muli ukol dito. So makibalita na lang tayo sa official Facebook page of course ng UPLB at sa Office of the Student Regent, no? Pati sa Faculty Regent tungkol sa mga kaganapan sa ating pong pamantasan. Kung nais niyo pong mabati sa ating pong programa ay i-like at i-follow po ang Facebook page ng Radyo DZLB, no? Type nyo lang po yan, DZLB 1116 AM, ang tinig ng kaunlaran. At maliban dyan ay meron din tayong Instagram at meron din po tayong Twitter. So patuloy po tayong tumutok sa ating po mga nilalabas na publicity materials. At dahil hinihintay pa natin ang mga nagmamadaling balita para sa UPLB Balita, i-announce ko lang po dahil ang Radyo DZLB o DZLB Online ay may mga bago at mga paparating na mga programa na alam kong tututukan nyo. Of course, every Mondays and Wednesdays, para wala akong utang sa isa pa nating masugid na taga-subaybay na si Gen Garma, Mondays and Wednesdays po, 9 to 10 a.m. ay mapapanood nyo po ng live ang online School on the Air ng UPLB Bidani Network Program, no? Yung Bidani NutriLive. So tutukan nyo po yan Mondays and Wednesdays 9 a.m. And of course, napapanood din sa DZLB ang Dito sa Laguna, pero may sarili po siyang channel at napapanood sa Community Cable Channel 8. No? Every Mondays po yan live, 11 a.m. at may replays po yan ng mga ibang araw at lalo tuwing Sabado, 10 a.m. So siguro sa atin pong pagpapatuloy, no, magbibigay daan lang tayo sa ilang paalala ng ating himpilan at dadako muna tayo sa ating usapang UPLB kasamang ating guest expert ngayon po umagang ito. Magbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, galing UPLB, galing UPLB.
Nutrisyon ang susi ng bayan tungo sa kaunlaran. Kaya abangan! Bagong programang hatid ay kaalaman at impormasyong pang-nutrisyon. Hatid sa inyo ng UP Los Baños Vidali ang Vidali Nutri Live. Makikonek na ngayong Nobyembre. Dito lamang sa Radyo DZLB Online. Galing UPLB, galing UPLB, galing UPLB. At nagbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Tayo po'y napapanood ng live every Fridays, 5 p.m. sa Facebook page ng DZLB at syempre sa Facebook page ng UPLB. At ngayon nga po, ay hindi ko na patatagalin pa, dadako na tayo sa ating isang segment sa programa, ang Usapang UPLB. At sabi ko nga, hindi ko na patatagalin pa mga batchmates at classmates. Kasama natin sa ating programa ang isang associate professor mula sa College of Forestry and Natural Resources ng UPLB at Deputy Director ng Makiling Center for Mountain Ecosystems or MACME. Ayan, walang iba kundi si Dr. Rogelio T. Andrada II o mas kilala sa tawag na Sir Guns. Magandang hapon po, Sir Guns. Magandang hapon sa iyo, RJ. Ayan. Sir, ready na po ba kayo sa weekend? Magbago na po ba kayo? Ever ready. Ever ready. Ayan. Alam nyo, inimbitahan po natin si Sir Guns at yung MACME kasi nga ay itong buwan ng Nobyembre ay ginugunita natin ang 110th anniversary ng Mount Makiling Forest Reserve. Siguro mas maganda, Sir Guns, maunawaan ng lahat ng publiko. So ano po ba yung Mount Makiling Forest Reserve? Meaning ito po ba ay portion ng Bundok Makiling o yung buong Bundok Makiling o meron pang iba pang sakop nito? So basically, ang Mount Makiling Forest Reserve ay isang protected area, unique protected area siya kasi isa siya sa mga namubukod tangi na isang university ang nangangalaga, ang University of the Philippines. So in terms of sakop niya ang buong bundok ng Mount Makiling. At primarily, ang dahilan kung bakit siya pinoprotektahan is for the services and the goods that it produces. Meron tayong tubig, pinakauna. Alam naman natin na ang Los Baños at Calamba ay kilalang-kilala sa kanyang mga resorts. So, kasama ang Mount Makiling sa pagbibigay ng malinis at masaganang tubig sa mga bayan na ito. At pangalawa, power. Meron tayong geothermal power plant na nasa loob ng Mount Makiling at nakikinabang dyan ang maraming households, pati ang university. At syempre, yung pagkain, meron din tayong mga agroforestry farms sa fringes or sa gilid ng bundok. So yun yung mga primary importance and benefits na nakukuha natin from Mount Makiling. I-clarify ko lang, yung binanggit nyo na source ng kuryente, ito ba yung Macban? Tama ba? Yun po ba sa Yes. yun? Yes. Ang ibig sabihin ng Macban actually is Makiling Banahaw.
Okay. So ito yung pag napadaan ka doon sa papuntang Batangas, no? Yung may malalaking mga pipes. Kung napadaan kayo doon, so yun pala yung Macban Geothermal. Yes. Ito yung dinadaanan ng steam, yung mainit na steam na nanggagaling sa lupa. Ayan, Sir Gun, siguro nakita ko sa pag-research natin, ang Mount Makiling Forest Reserve ay isang ASEAN Heritage Park. No, baka pwede niyong i-share ano po ba ang kriteryang ipinasok, no, para mapabilang ang Mount Makiling Forest Reserve as one of the ASEAN heritage parks? Yes, back in 2013, no, sa pamumuno ng dating direktor si Dr. Nathaniel Bantayan, nag-apply tayo sa ASEAN Center for Biodiversity bilang mapasama ang ating Mount Makiling, isa sa mga ASEAN Heritage Parks. At noong October 2013, we were designated as one. Isa sa mga nakikita nila kung bakit tayo naging parte ng programang ito ay ang Mount Makiling ay kumakatawan sa kultura ng Pilipino, sa likas yaman na makikita sa Pilipinas. So maraming resources, maraming elemento ng culture ng Pilipino ang nasasalamin sa Mount Makiling. Kaya siya isa sa mga ASEAN Heritage Parks natin. Sir Guns, malaking issue ngayon, no, regarding sa kalikasan or environment, no, itong mga sunod-sunod na bagyo at kalamidad, talagang na-highlight yung pangangalaga sa ating kalikasan. Siguro pwede niyo po bang i-share sa amin, kamusta na po ba si Makiling? I mean, in general, kamusta po ang kalagayan ng ating Mount Makiling Forest Reserve? So sa kalakihan na parte ng bundok, tuloy lang ang buhay, alam naman natin, no? Ang mga prosesong pang-ecology ay tuloy lamang, no? Ang medyo nami-miss lang siguro ni Mariang Makiling ay yung mga bisita. Kasi nga dahil sa pandemya, no, nagsarado ang bundok, kaya hindi makapunta ang mga talagang dating pumupunta sa bundok Makiling at bumibisita. So at dahil din doon, medyo nakapahinga siya ng konti, no, at naka-regenerate, no, a much needed rejuvenation, no, rest from nature. Yun ang pinaka main influence ng nangyaring pandemic dito sa bundok Makiling. Okay, so na-miss pala ni Makiling ang ating mga bisita. Meron kasing sumundot na tanong dito. Unahin ko na siguro, open na po ba? Yan ang tanong kasi ng ilang mga kakilala natin mahilig mag-hike at mag-nature tripping. Open na ba si Makiling na tumanggap ng mga bisita ngayon? Actually, marami kaming tanong na nakukuha from our Facebook pages about that. Unfortunately, no, sarado pa rin ang bundok Makiling. Kasi gusto ng university na maging maingat tayo, at siguraduhin natin na once magbukas tayo ay safe ang mga bisita at safe ang mga staff. So sa ngayon, pinag-aaralan pa at gumagawa tayo ng mga protocols para kung sakaling maplansya natin ang lahat ng ito at maihanda natin ang pagbubukas, ewan ko kung makakapagbukas pa tayo by the end of the year kasi medyo tag-ulan naman, at saka Christmas season. So most probably yan, baka next year, kapag okay na, doon tayo makakapagbukas. So pasensya na po ang ating mga bisitang, alam kong miss na rin nila ang Mount Makiling. Talagang sarado pa rin po tayo, unfortunately. Siguro matanong ko na, Sir Guns, when is the best time to visit Mount Makiling Forest Reserve, no? Mas kailan yung magandang bumisita dun sa ating ecotourism? Tama, no? It's more of part of our ecotourism service naman ng MMFR. Yes, actually the best time would be from February to April. Kasi ito yung maganda ang panahon, no? Hindi wet ang season, at dito rin yung tiyempo na makikita natin ang ganda nung mga halaman na namumulaklak. Alam mo ba, RJ, na dito sa bundok Makiling, makikita natin yung mga bulaklak na nasa barya, na nasa 10 piso, na nasa 5 piso, at yun yung tiyempo ng pamumulaklak nila. So, para sa mga bisita, the best time to visit is between February to April. Tama ako, Sir Guns, yung isang bulaklak na na-share niyo yung rafflesia?
Rafflesia. Ako? Oo, yun po ay ano ba yun? Yun ba yung pinakamalaking bulaklak? Tama ba ako? Or babagsak ako sa botany? Well, marami kasing klase ng Rafflesia. At ang pinakamalaki na na-record ay nasa Indonesia. Ang laki niya is 2 meters ang diameter ng bulaklak. Yung dito sa atin sa Makiling, makikita, medyo kasing laki ng isang salad plate or maliit na plato. So, maliit lang siya, pero yung angking ganda niya is still unique and still true to the Rafflesia species. Ayan, Sir Guns, ngayon siguro ang gusto kong itanong, dahil binanggit ko kamusta yung kalagayan ng ating Mount Makiling Forest Reserve. Of course, 110 years no simula nang ito ay maging reserve. Ano yung mga hamon na kinakarap? Kasi according to history, medyo nagpasa-pasa rin itong pangasiwa ng ating Mount Makiling Forest Reserve hanggang totally mapunta sa pangangalaga ng ating universidad. Through the years, ano po yung mga hamon? No? In terms of managing this, ang laki ng Mount Makiling Forest Reserve, how do you manage the challenges or paano to sinulusunan ng inyo pong opisina para po mapanatili yung ganda at seguridad ng Mount Makiling Forest Reserve? Siyempre, ang mga pinaka-common threat dyan would be yung urbanization sa palibot ng bundok. Alam naman natin, no, hindi natin minsan mapigilan yung pag-develop ng mga lugar, no? At gusto natin siyempre mapanatili yung ganda ng kagubatan dito sa bundok. That's a constant threat, no? Yung threat ng urbanization, yung expansion ng urbanization. Pangalawa would be yung paggamit natin ng mismong resources. Kasi minsan nabibigyan natin ng mas malalim na importansya ang economics or ang pagkumita ng pera. Alam na naman natin, very important sa mga tao yan. So minsan napapalakas tayo ng gamit ng mga resources. So medyo kailangan kontrolin natin yan. At ang university ay isa sa mga factors para ito ay malimit at makontrol. Parang tipong hindi maging sobra ang paggamit at hindi maka-encroach yung urbanization. Isang magandang dulot din ng universidad ay yung kanyang mga estudyante at yung mga experts na naandito sa scientific community ng LB. No, alam natin ito ay pugad ng brilliant scientific minds, kaya yung mga naging dating administrators, mga dating namahala ng bundok, talagang alam nila kung paano ito pangalagaan. At yung mga estudyante rin natin, maraming natutunan by just studying different aspects of the mountain. So, marami rin silang mga memories na dala nila hanggang sila graduate, no? So, those things, no, over the years, no, has made Mount Makiling a very rich place for heritage, for learning. Kaya nga medyo nakakalungkot, no, kasi yun nga nawala ang mga estudyante natin, no, na-miss nating lahat. Kaya hopefully after nitong 110th year by 2021 magkaroon tayo ng renewed interest sa ating bundok. Ayan, tulad na lamang po ng inyong mga kasamahan dyan na sila May Belen Lianza Putian at si Ma'am Angel Limpiada na nanonood po at shoutout daw po natin ang Makiling Center for Mountain Ecosystems. No, yung meron ako first time ko magturo ng SeaWatch, ko dinala yung mga estudyante ko at nakipag-partner kami sa MACME, no, in preparing yung mga audiovisual materials para naman dun sa ano ba yung activity nyo, Sir Guns, every Semana Holy Santa? Holy Week, no? Make it makiling. Yeah, make it makiling. Ayan. So dapat, hopefully sana no, next year, medyo okay na yung ating panahon. Pero nakita ko kasi sa promotional video nyo, of course, walang bumibisita ngayon kay Makiling. Ito ay nagbigay daan para naman sa hilom kalikasan, no, nakapagpahinga yung ating Mount Makiling. At for sure, kapag inopen sa public ito ay muling magpapakita ng ganda at magkakaroon ng mga bagong karanasan ng ating mga kababayan. Right now, 110th anniversary ng Mount Makiling Forest Reserve. Sir Guns, paano nyo ito isi-celebrate ngayon? Yun nga, no, naging challenging yan sa amin, no. When we were thinking about how to do it, no, without the visitors, sabi namin, paano kaya namin
makakonect pa rin sa mga bisita kahit na kami ay sarado. So ang naisip ng mga tao sa Makiling Center for Mountain Ecosystems ay magbigay na lang ng video tribute, no? At kumbaga medyo umantig sa puso nila, no? Na yung mensaheng na-miss nila ang bundok, na-miss din sila ng bundok, at yung pangungumusta ba, ganyan. So sa panahon na tayo ay tumigil, no? So nakapagpahinga tayo, nakapag-isip-isip, nakapagnilay-nilay, ganyan. So ang tema namin for this year's celebration is Hilom Kalikasan, Hilom Kalusugan. So pareho 'yan for both sides, no? For the mountain and for the people essentially. Kasi parang yung pandemya at yung mga nangyari sa atin ngayong taon na 'to, parang binigyan tayo ng pagkakataon upang tumigil, magpahinga at mag-isip-isip. Yan. So, Hilom Kalikasan, Hilom Kalusugan. Kalusugan. Ayan, napakaganda ng tema. So, ito ay more on a virtual celebration pa rin, no, ang mangyayari, Sir Goods. May question lang dito pumasok, Sir Goods, dahil, of course, itong pandemic, ang dami naging mga plantito at plantita, no? And may mga issue sa ibang lugar na yung mga halamang ibinebenta ay nagagaling sa mga kabundukan, no? May ganito daw po bang issue or concern na naitala sa Mount Makiling Forest Reserve? Actually, may mga reports tayong nakuha tungkol dyan. At siniyasat naman ng mga kasama natin sa Makiling Center for Mountain Ecosystems. At meron tayong mga nakita, may mga evidences na talagang may mga pumapasok, no, ng mga tao. At hindi naman natin sila talaga mapipigilan dahil sa kakulangan ng mga tao na maaaring magbantay, no? Alam naman natin. Although when we do patrolling, nung malaman namin yung balita about these plantitos and plantintas, nagkaroon kami ng mas visible patrolling around the fringes of the mountain, no? Naging mas mapagmasid ang university, no, sa mga taong pumapasok at lumalabas sa campus. So far hanggang doon lang naman ang kaya pa natin ngayon, no? At hopefully, pag napanood ng mga tao itong programa, maengganyo din sila to help, no, in protecting and looking after the resources of Mount Makiling. Sir Guns, dugsungan ko lang yan, no? Of course meron pa ba mga ilang settlers tayo dyan? And how do you manage to talk with them? No, I think meron din mga series of meetings with them. Paano nyo po ba ito sinusubukan na maayos yung mga dialogo sa mga iba pang mga stakeholders sa loob o sa paligid po ng ating MMFR? Meron tayong regular na engagement sa mga communities inside and around Mount Makiling. Ito yung programang Ugnayang Pamayanan, no? Yung Social Forestry Division ng MCME, nagbabayan-bayan sila, no? Kinukumusta nila kung ano na yung estado ng boundaries natin, no? At kung paano tumutulong yung mga kasama natin sa community sa pagpoprotekta ng ating mga boundaries, no? Regular yan na ginagawa buong taon. So bumibisita sila sa iba't ibang barangays na nakapaligid sa ating bundok. So that keeps them engaged, no? That keeps our communities engaged. And syempre, bumibisita rin yung mga staff natin sa mga taong nakatira mismo sa loob, kinukumusta ang kanilang lagay at proper coordination with the officials ng barangay. Okay, nawala ako, na-disconnect ata ako. Ayan. Okay, I'm back. Naririnig na ba ulit ako, Sir Guns? Ito talaga yung kalaban natin ngayon, no? Pasensya. Ang internet connection. Live na live po kasi talaga tayo. Siguro before ko kayo pakawan, Sir Guns, siguro huling mensahe, paanyaya, at paalala sa ating mga publiko, lalo na po yung miss na si Makiling. And paano siguro makikipag-in touch sa inyong opisina pag sa ganitong mga klaseng gawain. Speaking of that, part din po ng minamanage, no, yung Botanical Gardens. Tama po ba ako?
Tama Kasama yan. rin siya. Oo. So hindi pa rin siya open. Hindi rin open. Hindi pa rin open. Alam niyo sir, nung high school ako, laging paboritong puntahan yan na aming mga science class, Mount MBG, saka yung Museum of Natural History, laging tandem, no? So hindi pala pa siya open. No? Sige, Sir Guns, right now, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na kausapin po ang ating mga manonood, pati yung mga scholar ng bayan na for sure namimiss din na magkaroon ng mga laboratory classes dyan sa Mount Makiling. Oo, sa 110th anniversary ng Mount Makiling Forest Reserve, lagi nyo lang iisipin na kayong lahat, mga bisita, mga estudyante, ay lagi ring nasa isip at nasa puso ng mga tao dito sa Mount Makiling. No, gamitin natin ang panahon natin para makapagpahinga, makapag-renew, makapag-rejuvenate para sakasakaling pag magbukas na ulit ang bundok, no, muli niyo nang masisilayan ang ganda ni Maria, no, ay meron tayong panibagong mata na titingin, no, parang renewed vision, mas malalim na pagkakaintindi, no. At sana rin meron tayong renewed motivation para sa pagtulong sa ating kalikasan. So yun ang aking main message sa mga tao. Sa paanyaya naman, just keep in tune with our Facebook pages at aming social media channels para sa mga announcement kung sakasakali pong kami ay mag-open soon. No, wag po kayo mag-alala, kami po ay nagtatrabaho upang maayos namin yung mga kailangang ayusin bago mabuksan ang bundok para sa mga bisita. Ayan, on that note, maraming salamat Sir Guns, no? Si Professor Andrada II. And of course, binabati rin natin, special shout out sa inyong Director, Dr. Roberto Bisco. Ayan, sana next time ma-invite din natin si Sir Bisco dito sa ating programa. Anytime Sir Guns, kung meron po kayong mga nais ipabatid sa ating mga manonood, lalo na sa UPLB community, you are free to join us again once more dito sa ating programa. Yes, looking forward to that, RJ. Maraming salamat. Atin pong napakinggan at nakasama sa atin pong programa si Sir Rogelio Andrada II, isang Associate Professor mula sa College of Forestry and Natural Resources at Deputy Director ng MACME. At binabati ka, Sir Guns, hindi ko alam kung estudyante mo ba ito o katrabaho, si Alpha Kaidik Meneses. Wow, Sir Guns, palakpakan. At syempre, binabati rin natin ng ilan pang nanonood sa ating programa sa oras na 5:37 in the afternoon. Si Leonardo Barua, Joms Guzman, Thea Andrada, Irene Barredo, Miles Vizcara, Leilani Castillo, at si Kamla Lavadia, at syempre si Ma'am Rose Roble na nakatutok din po sa atin pong programa. Ayan, siguro let's wait na maging maayos na po ang sitwasyon at muli natin makasama at makapiling si Makiling at ang kanyang mga handog sa atin. No? And of course, dapat din intensive din po yung atin pong desire na pangalagaan din naman ang atin pong kalikasan. At siguro hindi na tayo magko-commercial break, Director, dahil ngayon po sa oras na 5:38 in the afternoon, mapapakinggan na po natin ang mga updates at mga balita dito sa ating pamantasan na handog po ng ating mga masisipag na kasamahan mula sa Office of Public Relations. At ito na nga po at arangkada na ang UPLB Balita. Magandang araw! Narito ang ilang balita mula sa UPLB. Economic Resilience tampok sa SEM Research Forum. Mga teknolohiya sa likod ng saray binahagi sa virtual conference. Importansya sa pag-aalaga ng pansariling kalusugang pangkaisipan, tinalakay sa Pintig 8. Itinanghal online noong November 23 ang SEM Research Forum 2020 na may temang Economic Resilience in Times of Crisis. Tinalakay rito ang pagbangon muli ng ekonomiya matapos ang pinsalang dulot ng pandemya at ng sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa. May 4 na research papers na ibinahagi sa forum na tumalakay ng iba't ibang paksa tulad ng programang Balik Probinsya ng Gobyerno, ang kalagayan ng mga Filipino agripreneur
at mga kooperatiba sa gitna ng pandemya at ang epekto ng quarantine sa kalusugan ng mga mamamayan. Tampok din sa forum si UPLB Chancellor Jose Camacho Jr. na nagsilbing panauhing pandangal at nagbigay ng maikling talumpati tungkol sa economic resilience. Ayon kay Chancellor Camacho, ang economic resilience ay katumbas na rin ng future-proofing, kung saan ang sakuna at kalamidad ay hindi lamang tinitiis kapag ito ay dumadating, ngunit inaasahan at pinaghahandaan upang malimitahan ang maidudulot nitong pinsala. Idinaos ng SARAI o Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines ang kanilang virtual research conference noong November 19 hanggang November 20. Tampok dito ang mga research at teknolohiya sa likod ng kanilang decision support systems para sa mga pananim. Ayon sa project leader na si dating SESAM Dean Dr. Maria Victoria Espaldon, layunin ng research conference na maibahagi ang mga kaalaman at teknolohiyang nabuo sa proyekto at magamit ito sa mga polisiya. Kasalukuyan ding inaasikaso ng Project SARAI ang pag-mainstream nito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga organisasyon upang patuloy itong magamit at mapaunlad. Tinalakay sa mga sessions ng Pintig 8 ang importansya ng pag-aalaga sa pansariling kalusugang pangkaisipan. Ang Pintig Adolescent Development and Psychosocial Support Program ay isang seminar workshop ng Department of Human and Family Development Studies na isinagawa online nitong nakaraang linggo. Sinalihan ito ng mga kabataan at estudyante mula sa iba't ibang paaralan at organisasyon. Tinalakay rin ang pag-intindi at pag-recover mula sa pagdadalamhati. Pinag-usapan rin dito kung paano magiging parte ng pagbabago sa lipunan ang mga kabataan sa pamamagitan ng paglilingkod sa komunidad kasama ang mga organisasyong pangserbisyo publiko. Tampok rin sa programa ang paggamit ng sining upang linangin ang kakayahan ng mga kabataan at ang mga bagong inisyatiba upang gawing bukas at malaya ang internet. At yan po ang mga nakalap naming balita mula dito sa UPLB. Ako po si Jessa Arana, nag-uulat para sa UPLB Balita. Maraming salamat Jessa para sa dalawang ulat na UPLB Balita ngayon pong Biyernes, no? November 27, at sa mga kasamahan natin mula sa Office of Public Relations sa pangunguna na kanilang bagong Director Mark Lester Chico. Before siguro natin tayo mag-pause sa commercial break, no, i-review lang natin yung mga bagong updates sa ating pamantasan, tulad na lamang po ng ginanap na research forum ng College of Economics and Management na tungkol po sa economic resilience, na sabi nga po ni Chancellor Camacho ay pwede natin maiugnay sa future proofing, no, na napakahalaga ngayon po na kung saan ay napakaraming mga kalamidad at maraming hindi inaasahang pangyayari sa atin pong kapaligiran. At tulad po niyan, ibinalita rin po ang matagumpay na pagdaraos ng virtual conference ng Project SARAI. Kung naalala niyo po, naging guest natin ang ilan po mga kasamahan natin dito, no, sila Prof. Khan, kung naalala niyo, na nakasama po natin dito kung saan diniscuss nila yung Project SARAI at kung paano ito nakakatulong lalo na sa ating mga magsasakayan. Ayoko sana i-disclose agad, pero abangan nyo, hopefully meron tayong bagong programa na may kaugnayan dito sa SARAI. And of course, isa sa mga dapat din pong pinangangalagaan ay yung kalusugang pangkaisipan. Kaya ang College of Human Ecology ay nagdaos din po ng isang webinar tungkol dito na dapat pong pangalagaan din natin yung ating mental health na madalas po ay nagiging recipient din po, no, ng negative impact dahil nga po sa pandemya ay ito nga pong sunod-sunod na mga kalamidad at krisis po na nararasan ng ating pong bansa. Ayan, sa ating pong pagbabalik dito po sa Galing UPLB ay muli natin mga kasamang tatambay dahil sabi nga po namin, nabitin kayo last week. Kaya may part 2 si Prof. Arlene Macapanlac kasama po si Best Polly Valencia sa Tatak UPLB. So magbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB.
Bilang isang proud isko, ang pairalang para sa bayan ay hindi lamang mga salitang walang saysay, kundi isang gabay sa pamumuhay. Ngayong panahon po ng pandemya, marami pong isko at iska ang nangangailangan po ng inyong tulong. Nangangailangan po sila ng mga laptop, computers at internet connection upang makalahok sa remote learning education. Tulungan po natin sila na matupad ang kanilang mga pangarap. Na maipagpatuloy ang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makapag-ambag sa ating bansa. Sama-sama, tulong-tulong, ambag-ambag. Walang iwanan. Kaagapay ako ng UP. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. At nagbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Kung first time niyo pong manood sa ating programa, every Fridays po 5 p.m. tayo po'y napapakinggan ng live sa Facebook page ng Radyo DZLB at sa UPLB official Facebook page ng UP Los Baños. And of course, pwede nyo rin kami panoorin at mag-subscribe sa ating YouTube channel. No? At meron pang nagpapa-shoutout dito na hindi ko ata nabanggit, si Reynaldo Flores. Happy listening po sa inyo ngayon pong hapong ito. At siguro dahil ayaw natin na masayang ating oras at gusto nyo pang marinig yung mga kwentong galing at galing UPLB, ay dadako na tayo sa isa pa nating segment na Tatak UPLB. At dahil nga po nabitin kayo last week dahil hindi po tayo kinulang yung ating oras para makapiling ang ating pong katatak, no, na si Bes Polly Valencia ng Office of Alumni Relations at si Prof. Arlene Macapanlac, ay nagtuloy-tuloy po ang kanilang pagtambay at pagkukwentuhan tungkol nga sa kanilang mga karanasan dito sa atin pong pamantasan. At ito nga po, panoorin natin ang recorded video ng kanilang kwentuhan at pagtambay sa ating programa. Pero bago natin yan panoorin at pakinggan, ay muli po nating ina-announce, no, sa ating mga tagapakinig sa ating programa ang paanyaya po ng ating mga kasamahan mula sa UP Reps na magkakaroon at magse-celebrate ng kanilang anniversary sa pamamagitan ng isang webinar special. Ang titulo po ay Scientific Career System for Reps, Inspirations and Strategies. Yan po ang kanilang tema. At ito po ay gaganapin sa ika-9 ng Disyembre 2020, 9 a.m. hanggang 11 a.m. via Zoom. At kung napanood nyo yung ilang nating mga commercial, sa December, tama ba ako kung nagkakamali? December 7, Monday, tama ba ako? Tignan ko lang yung kalendaryo, ha? Baka mali tayo. Tama. So December 7, abangan po ninyo. Paano nga ba isi-celebrate ng UPLB ang Pasko, no, sa gitna ng pandemya? So abangan niyo po yung Paskong UPLB. Paano ba ito isi-celebrate ng UPLB? December 7, tumutok po kayo sa social media accounts ng University of the Philippines, Los Baños. At again, binabati nga natin ng happy birthday. Hindi naman kami nagpaparinig mula sa kasamahan natin sa OPR na si Christine Araguas, no po. At ina-announce ko na rin po siguro bago natin muling mapakinggan si Polly at si Prof. Arlene. Next week po, abangan niyo po, no, sa December 4, yun po ang ating malungkot man ay huling episode na po ng Galing UPLB for 2020. Ayan, no? For 2020, next Friday po ay yung ating parang season finale ng Galing UPLB ngayong taon na to. No, para po sa mga susunod na taon, no, sa 2021 ay muli tayo magbabalik para maghatid sa inyo syempre ng samot-saring kwento at balitang nagpapamalas syempre ng husay, puso at talino na scholar ng bayan. So abangan niyo po yung ating mga nakalinya dahil nag-uusap na po ang pamunuan ng DZLB at syempre ng programang ito para po sa mga bagong segment, bagong storya, bagong karanasan na gusto po namin ipahatid sa inyo. At ito ay iikot sa iba't ibang kolehiyo at units
dito sa UPLB. Nako, gustong makita yan ng ating mga alumni na kamusta na kaya ang kanilang mga colleges, no? Ano na mga pinagkakaabalahan nito. So ang oras natin ay 10 minuto bago mag alas 6 na po ng gabi, no? Sir Chad, sa ating PD, okay na po ba tayo? Okay, so habang hinihintay po natin ang susunod nating segment, ay in-invite ko na rin po kayo na patuloy na tumutok sa ating DZLB, no? Sa Radyo DZLB. Tulungan niyo po kami sa YouTube. Ayan pala yung pamanhik ko sa inyo, mga batchmates at classmates. Pumunta sa YouTube, hanapin ang DZLB dahil nais natin na magkaroon ng ng sarili natin na URL, no? Paano bang right term doon? Para madali siyang i-search. So at least maka 100 subs po tayo, no? Para at least ay mas ma-promote po natin ang ating programa. So panandalian po ay makinig muna tayo at manood ng ilang paalala na ating himpilan at magbabalik si Polly at si Prof. Arlene sa ilang sandali lamang. Galing UPLB, galing UPLB, galing UPLB. Galing UPLB, galing UPLB, galing UPLB. Magandang hapon UPLB at magandang hapon din RJ. Babalikan natin ang napsapan with Miss Arlene Makapinlak. Magkwentuhan na tayo with Miss Arlene. So, Miss Arlene, welcome back. Good afternoon po. Magandang hapon, Polly. Magandang hapon, RJ, at sa ating mga tagapakinig. Napag-usapan natin last Friday, yung mga tao na hindi nyo makakalimutan. Nakwento nyo yung kay Dr. Malayang at saka kay Dr. Payungayong. So, ngayon po, medyo may nasabi na kayo na ilan po sa susunod nating unforgettable na person. Sino nga po ulit ito at ano po yung mga takeaways nyo sa experiences na nakasama nyo siya? Okay. Maraming salamat, Polly. Si Dr. Zenaida Sierra, kasi sabi ko nga last time, magbabahagi lang ako ng 3 tao. Actually, marami talaga ang mga tao na malaki yung naging kontribusyon sa akin at maraming mga tumatak na mga alaala. Pero sabi ko nga, dahil limitado lang naman yung ating time, so focus na lang ako dito sa 3. So yung pangatlo nga, si Dr. Zenaida Sierra, at katulad nung nabanggit ko last time, siya yung project leader ng isang extension project na sinalihan ko sa UP Los Baños. Ito yung unang extension project na nakasama ako at ako noon ay isang batang faculty member pa lamang. So ito ay yung UPLB Formal Environmental Education team. So, naimbitahan ako ni Dr. Sierra na sumali nga doon at ang ginagawa namin, nagtitrain kami ng mga teachers. Ang aming pinaka-goal doon sa training, nagsasagawa kami ng week-long training para sa mga guro, elementary, high school, college teachers, na ang goal namin ay incorporation of environmental education in the school curriculum. So yung nabanggit ko last time, ang isa na natutuwa ako dito sa experience ko na ito, kasi dun sa project na yon hindi basta-basta binibitawan yung mga participants. We do monitoring. So binabalikan namin sila, kunwari sa Mindoro, kasi nag-Mindoro Oriental kami at Occidental. Meron kaming mga teachers coming from different schools all over Mindoro Oriental na participants namin doon sa week-long training na yon. Tapos, after the week-long training, may panahon na, yun nga, magsasagawa kami ng monitoring, napupuntahan namin sila mismo sa kanilang mga schools kung saan sila nagtuturo. Tapos doon, tinitingnan namin kung yun bang mga natutuhan nila sa amin ay kanilang nagagamit sa kanilang pagtuturo sa kanilang class.
Diba? So, nakakatuwa na may ganoong follow-up. So, hindi lang kasi yung ilang mga alam natin parang magte-training, tapos ng training, tapos na. Yes. Pero bukod doon, no, na alam natin na yun yung isang magandang pamamaraan para makita natin kung talaga bang nagkakaroon ng kabuluhan yung isinagawang proyekto. Marami rin akong mga hindi makakalimutang karanasan dun sa monitoring activities na ginagawa namin. Katulad ng, minsan may mga schools kami na pinupuntahan, nakakailanganin pa namin mamangka para makarating lang dun sa school. So, yung ganong klase ng experience, talagang napakalaki ng tatak sa akin, no? Kasi iniisip ko, nalaman ko na maraming mga teachers doon, hindi naman talaga mula dun sa lugar kung nasan yung school, kundi araw-araw sila talagang namamangka para lang makarating dun sa eskwelahan para sila makapagturo sa kanilang mga estudyante. So, parang iba yung dating sa akin ng syempre parang yung dedication ng mga teachers na ito, kahanga-hanga. Na ibig sabihin, hindi kasing komportable ng katulad ng nadadanas ng marami sa atin, yung kanilang pang-araw-araw na pagsasagawa ng kanilang trabaho. Okay. Kasi yun nga, kailangan nilang maglakad ng napakahaba, kailangan nilang mamangka para lang makarating dun sa school nila. So sa akin, parang napakagandang experience yun kasi namulatan ako na totoo pa lang nangyayari itong mga ganito. Malakas po yung naging impact talaga sa inyo? Malakas ang naging impact sa akin. Hindi lang yun. Meron akong nakitang mga schools na mabibilang mo yung mga bata na walang tsinelas. Mabibilang mo ang mga bata na may tsinelas pala. Kasi karamihan sa kanila, baliktad, no? Karamihan sa kanila talaga nakaapak. Kaya, yun. So, yung mga ganong klase ba ng realidad. Tapos meron din akong isang nakita na school na yung isang classroom lang, isa yung teacher, pero 2 grade levels yung kanyang hinahawakan. Grabe. Ito ay dahil, siyempre, sa kakulangan ng classroom at kakulangan din ng guro na magtuturo. Kunwari, grade 1 at grade 2 sample. Grade 1 at grade 2 sa isang classroom. So, ang teacher nasa gitna, kasi magkapangharapan yung 2 grade levels ng mga estudyante. Habang nagtuturo, nagle-lecture yung teacher dito sa isang klase, kunwari sa grade 1, nagsisit work yung grade 2. Tapos habang pagkatapos, baliktad naman, magsisit work naman yung grade 1 at magle-lecture naman yung teacher sa grade 2. Pero may kita mo na, bagaman ganun, kahanga-hanga na yung mga teacher ay hindi naubusan ng lakas para ipagpatuloy yung kanilang pagtuturo. So makikita mo, ando doon din yung kanilang pagmamahal talaga at malasakit sa trabaho at sa kanilang mga estudyante. So yung mga ganyang magandang karanasan, o kaya sabi ko nga kasama ito sa best years ng aking taon sa ating universidad, kasi yun nga si Dr. Shera, kaya hindi ko siya makalimutan, siya kasi nagbukas ng ganitong oportunidad sa akin para magkaroon ako ng ganitong mga klase ng pagdanas na talagang ipinagpapasalamat ko sa kanya kasi marami akong namulatan. Kumbaga hindi lang yung na-expose ako, kundi marami din akong mga naging realizations because of this experiences. Katulad ng yung isipin ko noon, kasi batang faculty pa rin nga lang ako noon, napakaswerte ko pala kumpara sa marami nating mga kababayan. Kasi hindi naman ko nadanas yung papasok sa school nang walang tsinela. Isa pa, bagaman nagtuturo ako sa UP Los Baños na noon so guro na ako. Pero parang iba pa rin yung klase ng danas na naibibigay ng ganong klase ng ng mga proyekto, yung extension project na yan, na talagang pupunta ka sa remote areas at makakadaupang palad mo yung mga kapwa mo Pilipino na ang marami sa kanila nandun talaga sa mga underserved communities. So iba rin yung may kurot sa puso, pero marami ring maitutulong yon para sa paglago mo bilang tao. Yan, napakaganda naman yun, Ma'am Arlene. So, puntahan naman natin, paano po ba nakatulong ang UPLB experience nyo sa mga hinawakan yung responsibilities? Okay. Napakalaki, katulad na nabanggit ko last time, no? Napakalaki ng tulong sa akin ng UPLB training kasi katulad nga nung sinabi ko last time, kaming dalawa ni Dr. Payungayong kapag
bumabalik nga kami sa aming UPLB days, talagang nililingon namin ito at talagang sobra naming pinapahalagahan kung paano kaming hinubog ng UP Los Baños, ng mga nadanas namin sa UP Los Baños. Kasama na nga itong gantong klase ng mga engagements. So, yung experience ko, for instance, with UPLB FEED team, itong ang Formal Environmental Education team, ang lakas ng tatak nito sa akin. Tapos yung nabitbit ko talaga ito, isa to sa nagpaningas nung kagustuhan ko ba na sa kahit maliit na paraan, kasi hindi naman kinakailang grand yung mga pagkilos mo para ka makatulong sa kapwa. So kahit sa maliliit na pamamaraan mo lamang, makapag-extend ka naman sa iyong kapwa. Kung anong halaga nito dun sa mga nahawakan kong responsibilidad, isa yan actually sa nagtulak sa akin para tanggapin yung directorship ng NSTP Diliman. Kasi 3 taon ako sa NSTP Diliman. Nagtapos lang nitong March ang aking panunungkulan bilang director ng NSTP Diliman. Pero yun yung isang naging bit-bit ko sa paghawak doon sa aking responsibilidad na yon, kasi nakita ko yung oportunidad na makapagsagawa makapagsulong ng mga makabuluhang proyekto, kasi nga 'di ba may mga community engagement sa National Service Training Program, so maraming mga oportunidad para maka-reach out sa ating mga kababayan na nangangailangan ng pag-alalay, ng pagtulong. So yon, malaking bahagi yon. Tapos siguro yung love for work, na simula young faculty members pa lang kami noon ay parang yun na yung ipinupunla sa amin, na mahalin mo yung iyong trabaho. Kahit na yung simpleng responsibilidad na iniaatang sa'yo, tulad nga ng yung mga committee works, yung pagsayaw, pagkanta mo sa isang programa, no? Yun, so yung mga ganon. Unti-unti parang doon binubuo yung pagmamahal mo sa iyong trabaho. So, yun, mahalagang bit-bitin yun na kahit saan ka magpunta, kahit sa maliit lang na responsibilidad o mas malaking responsibilidad, mahalaga na minamahal mo yung iyong trabaho. Punta naman natin, ano po yung mga prinsipyong pinanghahawakan niyo sa trabaho? Yung sa lahat nga ng gagawin mo, in anything you do, try to do the best. Diba? Be the best that you can be. Siyempre, hindi naman tayo perpekto. May mga kahinaan pa rin tayo. Pero maganda yung alam mo sa ganang iyo, sa circumstansya na meron ka, talagang naibigay mo ang kaya mong ibigay, ang best na kaya mong ibigay. At dito nga sa like ko naalala yung sinasabi sa akin ng tatay ko, na lagi mong gagawin nga yung pinakamahusay na kaya mo. Kahit anong responsibilidad, kung ikaw ay karpintero, gawin mong mahusay kang karpintero. Kung ikaw ay tagatapon ng mga basura, gawin mo na ikaw ang pinakamagaling sa pagtatapon ng basura. So kung ano man yung iniaatang sa yung responsibilidad, talagang pagsikapan na gawin ang pinakamahusay sa abot ng iyong kakayahan. Oo. So, yun yung isa. Meron ako nga ilang naiisip so, yung isa, do the best try to be the best. Okay, sa lahat ng ginagawa mo. Tapos, mahalaga rin syempre yung pagmamahal natin sa trabaho. Kasi mahirap naman magtrabaho na hindi mo gusto yung ginagawa mo. Diba? Tama po. Parang, kahit kasi mahirap yung isang trabaho kapag gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo mararamdaman yung hirap. No? Para siyang magiging gasolina mo to keep going. Yes. Diba? Tapos yung isa pa na, yun nga, na natutuhan ko sa aking training sa UPLB, yung lahat ng karanasan ay paghubog. Kasi pagka ganito, ang iyong mentalidad, no? Kapag ganun mo tinitingnan na sa anumang iniatang sa iyong responsibilidad, bahagi ito ng paghubog sa iyo, titingnan mo siya ng positibo. Kasi alam mo na sa paggawa mo ng bagay na yan, marami kang natututuhan, nabubuksan ng iyong kamalayan, nabubuksan ng iyong kaalaman, nadadagdagan yung iyong kaalaman. So, kumbaga, parang mas ina-enrich mo yung iyong sarili. At kung mas enriched ka, syempre, mas makakapagbahagi ka rin sa iba. Like ko itong naririnig din, pero naniniwala ako dito, dun sa sinasabi nilang, try to grow where you are planted.
Kasi naniniwala ako na sa lahat ng oportunidad na ibinibigay sa atin, kung saan tayo nilalagay, may dahilan kung bakit tayo inilagay dyan. So po pwedeng yung panahon na nariyan ka ay panahon ng paghuhubog sa iyo, pwede namang panahon ng pagkatuto, no? Tapos pwede rin na panahon to make a difference. Kasi pwedeng ikaw naman ay pwede ring makapag-ambag, no, sa kung ano man ang kaya mong may ambag. At siguro bilang panghuli, ang isa ring gusto kong maibahagi, yung isang kamulatan din na naibigay sa akin ng mga experiences na nadaanan ko, especially nga yung sa feed team. Yung isang realization ko talaga doon, kasi nga parang iba yung experience na pumupunta ka sa grassroots, pumupunta ka doon sa mga komunidad na mas nangangailangan ng tulong at doon ka nag-extend. So naiisip ko, tayo kasi dito sa UP, di ba? Lagi na nating naririnig yung dangal at husay. Yun yung gustong i-instill sa atin, di ba? Gusto tayo ay mapahusay ng ating universidad. Yes. Pero para saan ba ito? So kailangan maging malinaw sa atin kung para saan ba itong pagpapahusay na ito. So ang gusto kong panghawakan, yung hindi natin pinapanday ang ating mga sarili. Hindi natin pinapahusay ang ating mga sarili para lang sa ating sarili. Parang mas magkakaroon siya ng kabuluhan at saysay kapag yung ating pagpapanday ay ating mayaambag sa ating kapwa. So hindi lamang para sa sarili, kundi lalo't higit para sa ating kapwa. Na yun naman din ang esensya ng UP bilang isang public service university. Yes po. Ako, honestly, gusto ko din yung sinabi niyo dun sa lahat ng karanasan ay paghubog. You don't just grow for yourself, kundi you also grow for others. Any other messages para sa ating mga fellow alumni at saka sa ating na rin po mga estudyante? Make our experiences count. Yun yung isang gusto kong iwan na pabaon. So tayo ay dumadanas for a reason. Hindi lang naman tayo basta dumadanas lang. So gawin natin na mas makabuluhan yung ating mga pagdanas. Yung hindi lang dinaanan natin, kundi yung mga dinaanan natin, tingnan natin kung ano yung kaya natin mahugot, mabitbit, para yun yung mas magpapalakas sa atin sa ating pagsulong. Maraming salamat po, Arlene, at pinaunlakan niyo muli kami dito sa Tatak UPLB. At tunay nga naman kayong Tatak UPLB. So dahil dyan, Ma'am Arlene, sabihin na po natin ang shout out. Maraming salamat sa Galing UPLB sa pagkakataong ito. Ako, si Arlene Pinpin, Makapinlak, at Tatak UPLB ako. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Arlene. Maraming salamat po uli sa inyong pagbisita dito po sa Tatak UPLB. Isang malaking karangalan na binigyan niyo pa uli kami ng oras para mas humaba pa yung usapan natin tungkol sa mga experiences niyo at kung paano kayo tinrain ng UPLB. Maraming salamat, Galing UPLB. Maraming salamat, UPLB. Thank you. Yan. Maraming salamat, Ma'am Arlene. Maraming salamat sa iyo, Best Polly, at syempre kay Prof. Arlene Makapanlak na talagang nakitambay muli sa atin pong programa. So maraming salamat din po kay Dr. Rogelio Andrade, Sir Guns mula sa MACME, no? Naging kasama rin po natin kung saan tinalakay naman po natin yung 110th anniversary naman ng Mount Makiling Forest Reserve. At syempre sa lahat ng ating batchmates at classmates na tumutok muli sa atin pong programa. So abangan nyo kami next week, Friday again, 5 p.m. to 6 p.m. po yung ating pong programa, at huwag pong kakalimutan i-like at i-follow ang ating Facebook page. Last na pahabol lang po ito, no? Huwag nyo pong kalimutan din na i-like at i-follow yung Facebook page ng UP Reps
lalo na sa rep sector ng UPLB para sa mga updates sa ating pong organization. At kung nais niyo po tumulong sa ating UPLB Agapay, no, yung programa natin dito, at lalo na po yung ating mga alumni, pumunta lang po kayo sa Facebook page ng Office of Alumni Relations o UPLB OAR at makikita po niyo doon yung mga impormasyon po para po sa mga nais mag-donate mula sa ating pong mga alumni. Ayan, at sa ngalan nga po ng bumubuo ng ating programa mula po sa UPLB College of Development Communication, Office of Public Relations at Office of Alumni Relations, maraming salamat po sa pagtutok. Tambay na ulit tayo next Friday 5 p.m. sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Maraming salamat po and happy weekend.